I'm sorry kung sinukuan ka ng parents mo. I'm sorry kung sinukuan ka ng kamag-anak mo. I'm sorry kung sinukuan ka ng kaibigan mo. I'm sorry kung sinukuan ka ng ex-boyfriend mo na feeling gwapo or ex-girlfriend mo na feeling maganda. Merong Diyos ngayon sa langit na hindi ka susukuan. He will not give up hanggat hindi niya makita ikaw ay maligtas, ikaw ay magbago, ikaw ay mapalaya. Sa kabila ng ating broken promises, sa kabila nating ating unfaithfulness, He didn't give up on us. Wala kami dito dahil mabuti kami. Wala kami dito dahil spiritual kami. Nandito kami dahil hindi kami sinukuan ng Diyos sa panahon na kasukong-suko na kami. Di ako makikinig dyan, di ako maniniwala dyan. Okay lang kung ayaw nyo maniwala ngayon. Darating ang time maniniwala ka rin. Because the Bible says, at the end of the day, every knee shall bow. Every tongue shall confess. It's either you believe now or you believe later. But someday, you will believe. Ano man ang point of view mo sa Diyos, darating ang panahon, luluhod ka at sasabihin mo, Jesus is Lord. Ganun magmahal ang tao. I love you because. Pero pag sasabihin ni Lord, I love you because, wala siyang makita, mga kapatid, na anything na worthy tayo para pumasok sa fit at maging fitted doon sa word na because. God does not love us because. God loves us in spite of. Sa kabila ng kasalanan mo, sa kabila ng karumihan mo, sa kabila ng pagkukulang mo, mahal ka ng Diyos. At huwag ka nang magtanong, basta mahal ka niya. No, I'm not saying na manatiling makasalanan, mga kapatid. But what I'm trying to tell you, hindi hindrance ang sin mo to stop Him from loving you. Pag ikaw ay nagkasala, mga kapatid, He will correct you, He will chastise you. Why? Because He loves you. Huwag kayong ma-discourage pag pinalo ka ng Diyos. Dapat nga ma-flattered ka, mga kapatid. Compliment yon. Ibig sabihin, mahal ka niya. Kung hindi ka mahal ng Diyos, hinayaan ka niyang mawalay doon sa kasalanan.